Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Habang sakay ng kotse ni Dylan at nakatanaw sa labas ng bintana, ay lumilipad naman ang utak ni Liana. Hindi maalis sa isip niya ang nagsusumamong mukha ni Christian. Umiiyak ito, nagmamakaawa sa kanya nang bumalik siya rito. Handa na raw itong bigyan siya ng anak, kahit gaano pa karami ang nanaisin niya. Kapag sinabi ba niyang 100, ibibigay ba nito iyon sa kanya? Natigilan naman siya na maisip na siya nga pala ang magbubuntis at magsisilang ng sanggol. Siya rin ang mahihirapan sa pagluluwal sa 100 ng sinasabi niya. Pero gusto pa ba niya? Gusto pa ba niyang magkaanak sila ni Christian? Napahugot siya ng malalim na paghinga at umiiling-iling sa sarili. Ayaw na niya. Noon sana. Noon pwede pa. Noong mag-asawa pa sila. Noong umaasa pa siyang mamahalin din siya nito. Pero noon iyon at hindi na ngayon. Kung sinabi sana nito noon iyon sa kanya, baka siya na siguro ang naging pinakamasayang babae sa buong mundo. Pero ngayon lang kasi. Bakit ngayon lang? Bakit hinintay pa nitong mapawalang bisa ang kasal nila? Bakit pinipili muna nitong saktan ang damdamin niya? Bakit paulit-ulit muna nitong ipinamumukha sa kanya na si Liana lang ang gugustuhin nito? Liana, are you okay? Kung hindi mo napapansin ay kanina kapapanay ang buntong hininga. Baling naman ni Dylan sa kanya. Saglit siya nitong minasdan bago nito mabilis na ibinalik ang tingin sa kalsada. Naisip ko lang kasi ang mga sinabi sa akin kanina ni Christian. Pag-amin naman niya rito. Huwag mong sabihing lumalambot na kaagad ang puso mo. Naniniwala ka ba talagang mahal ka niya? Isipin mo, Liana, kung kailan ayaw mo na, saka siya maghahabol sa'yo. Akala siguro ng dati mong asawa ay hinding-hindi ka mapapagod sa panlilimos ng atensyon niya. Kaya nang magdesisyon kang sumuko na, hindi niya iyon matanggap. Baka tama naman si Dylan. Ganoon nga siguro iyon. Dylan, naalala ko lang. May sinasabi ka sa akin kanina bago dumating si Christian. Hindi ko maintindihan iyon. Ano ba ang ibig mong sabihin? Mamaya na pagdating sa bahay, sasabihin ko sa'yo. Namilog naman ang mga mata niya. Napamaang siya sa nakatigilid na mukha ng binata. Sa bahay mo? Doon mo ako balak dalhin? Kilalas naman niya rito. Alam niyang nakaharap na niya minsan ang ama nitong senador. At mukhang mabait naman ang matanda. Ang totoo, it's not my house. Sa mga magulang ko, pagtatama naman ito. Bakit mo ako gustong dalhin sa bahay ng mga magulang mo? Nanlamig naman ang talampakan niya. Buong buhay niya ay hindi pa siya napasok sa seryosong relasyon. Kaya hindi pa niya naranasang ipakilala sa mga magulang ng karelasyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya komportable sa palaging ginagawa ni Dylan na ipinapakilala siya nito sa mga magulang nito. Relax, Liana. Nakilala mo na ang ama ko, hindi ba? At ang mama ko mabait din naman yun. Matutuwa iyong makita ka. Maniwala ka sa akin. Nakangiti ng matamis na wika ng binata sa kanya. Gumuhit ang nag-aatubiling ngiti sa mga labi niya. Bakit naman kasi matutuwa ang mama nito na makita siya? Kaano-ano ba siya ni Dylan? Masaya ba ang mama nito ni tuwing nagkakaroon ng bagong kaibigan ang anak nito? Hoy Dylan, umamin ka nga. May gusto ka ba sa akin? Magkaibigan lang tayo ha. Baka bigla mo akong alukin na maging girlfriend mo. Naku, sinasabi ko sa'yo, huwag na huwag ka magkakamali talaga. Napahagikik naman ang lalaki sa kanyang sinabi na may kalakip na ingos pa sa pagitan ng mga maikli nitong tawa. Believe me, I would never want to be your boyfriend either. Mabuti na maliwanag yung Dylan. Importante sa kanya si Dylan, pero minsan ay hindi pumasok sa isipan niya
ang posibilidad na humigit sila sa pagiging magkaibigan lang. Hindi naglipat oras ay narating din nila ang tapat ng malawak na propiedad ng mga Salvacion. Nahaharangan ng matayog na itim na gate ang pinakaentrada nito. Gawa iyon sa mga hilihilirang itim na bakal. Ang pinakasentro ng gate ay dinasenyuhan ng bakal na bulaklak. Pagpasok ng kotse sa driveway ay humanga na siya sa linis niyon. Sa magkabilang gilid ay may kulay lunti ang damuhan na halatang minimintina ng maayos at panay-pantay-pantay ang pagkakagupit nito. Huminto ang kotse sa tapat ng 3 palapag na malaking bahay. Gawa iyon sa solidong konkreto. Kulay puti ang pinakabuang pintura nito. Bumaba na sila ng sasakyan. Mula sa kinatatayuan niya ay tanaw niya sa hindi kalayuan ang kulay bughaw na tubig ng malaking swimming pool. Maganda ba? Untag naman sa kanya ni Dylan. Napalingon naman siya rito. Halos hindi pa niya mapigilan ang mga mata sa pagkakatitig sa pool. Ang bahay ng mga magulang mo? Oo naman, sobrang ganda. Sobrang ganda nga rin ng pool. Napatango-tango naman ito. You like the pool? You can swim there every day if you want to. Ano? Wala, tara na sa loob. Naghihintay na sila. Naghihintay? Hinihintay nila ang pagdating natin? Gulat niyang tanong naman dito. Ngumiti lang naman si Dylan at ginulo ang buhok niya. Bago nito hinagip ang kamay niya at tinawakan iyon na mahigpit. Tapos ay hinila na siya nito papasok ng malaking bahay. Nang itulak nito pabukas ang pintuan ay umawang ang bibig niya sa pagkakatambad ng marangyang sala. Maganda rin naman ang bahay ni Christian. Sobrang laki rin niyon. Malapa din ang lahat ng silid. Pero may ibang init siyang naramdaman sa bahay ng mga magulang ni Dylan. Sa bahay ni Christian, malaki at maganda nga, pero nilalamig ang puso niya dahil palagi siyang mag-isa. Mabuti na lang at mabait ang mga kasambahay at inaalagaan siya ng mga ito. Pero siguro ay mas magiging masaya siya sa bahay na iyon kung sinubukan man lang sana nila ni Christian na maging tunay na mag-asawa at kung sana ay totoong nagmamahalan sila. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Tapos na iyon. Wala na siya sa bahay na iyon. Nakaalis na siya. Nilisan na niya iyon. Mula sa komedor ay sumilip ang isang may edad na babae. Nakapusod ang buhok nito. Matangkad ito at mapustura. Kahit na malalim na ang mga linya ng panahon sa mukha nito, ay hindi maikakailang napakaganda pa rin ito. Kinalabit niya si Dylan. Mama mo? Pabulong niyang tanong dito. Tumango naman si Dylan. Nakangiti ito. Magandang umaga po, Mrs. Salvacion. Siya ba si Liana, iho? Tanong ng ginang sa anak nito. Tinanguan ito ng huli. Napanganga siya ng mabilis siyang nilapitan ng ginang at kinubkob ng malambot nitong mga kamay ang maliit niyang mukha. Pinagmamasdan siya nitong mabuti habang nag-uulap sa luha ang mga mata nito. Pero naroroon ang masayang ngiti sa mga labi nito. Natuod siya, kagaya rin kung paano siya hindi nakagalaw nang bigla na lamang siyang yakapin na mahigpit ni Dylan sa pasilyo ng bahay ampunan. Ano bang nangyayari? Naguguluhan siya. Nasa isang panaginip ba siya? Bakit hindi niya masundan ang takbo ng mga pangyayari? Nang matapos siyang pakatitigan mabuti ng ginang, ay mariin naman siya nitong niyapos. At sa gilid ng mukha niya, ay dinig niya ang tunog ng paghikbi nito. Paulit-ulit nitong pinapatakan ng halik ang gilid ng ulo niya at maging ang gilid ng mukha niya. Habang patuloy itong lumuluha. Bakit ito umiiyak? Ano ang nagawa niya? Aliana, huwag mo ngang ginugulat si Liana. Hindi pa niya alam kung sino tayo. Baka matakot yan sa'yo. Napatingin naman si Liana sa nagsalita. Si Senator Salvacion. Pababa ng hagdan ang matanda. May dalagitang nakasunod sa likod nito. Kamukha ito ni Dylan. Pa, siya na ba yun? Tanong ng dalagitan ng nakatayo na ito at ang senador sa harapan nila. Nasa mga mata nito ang pagkamangha. Napakunot noo siya nang mapagmasdan ang mga mata ng dalagita. Kasing kulay din iyon ng kanya, katulad din ng kay Dylan. Tapos ay biglang nagugpong ang mga mata nila ng senador. Muntik na siya mapasinghap
Pero nasikil niya ang pagnulas niyon mula sa mga labi niya. Biglang tumahip ang dibdib niya dahil nakita niya ang kulay ng mga mata nito at pareho rin pala ng kanya. Bakit hindi niya agad napansin iyon noong nakaharap niya ito sa party? Siya si Nicole, sagot na matanda sa dalagita. Bakit hindi tayo maupong lahat? Iminiwestra nito ang mahabang sofa. Naupo nga sila. Hindi siya makagalaw. Hindi dahil naiilang siya sa presensya ng mga taong hindi pamilyar sa kanya, kundi dahil naging eratiko na rin ang pagpintig ng puso niya. Buong pamilya nito ay ganoon ang kulay ng mga mata, maliban na lang sa ina nito. Ang kulay ng mga mata natin, iha, ay kakaiba. Simula ng senador sa kanya. Normal ito marahil sa ibang mga taong tumatanda na. Pero hindi normal na mula pagkabata ay ganito na ang kulay ng mga mata natin. Sinasabi sa medisina na baka nangangahulugang itong may problema ang ating kalusugan. Subalit sa ilang beses kong pagpapasuri sa doktor, ay wala namang nakitang anomalya sa akin. At hindi lang ako, lahat ng mga ninuno ko at lahat ng may dugong salvasyon ay ganito ang kulay ng mga mata. Natigilan naman siya. Ano ang ibig nitong ipaabot sa kanyang mensahe? Ano ang gusto talaga nitong sabihin sa kanya? Iha, ikaw ay isang salvasyon. Hindi siya nakahuma sa sinabi nito. Pakiwari na iya ay huminto sa pagtibo kanina ang nagre-regulong puso niya. Saglit ding huminto ang pag-inog ng kanyang mundo. Sa tanang buhay niya ay wala siyang alam sa kanyang pinagmulan. Hindi niya alam kung sino ang nagsilang sa kanya, kung sino ang nagbigay sa kanya ng buhay. Tuwing ipipikit niya ang mga mata at iisipin niya ang mga taong dahilan kung bakit nabuo siya ay walang maiguhit na mukha ang kanyang utak. Palagi siyang naiinggit noon sa mga batang may mga magulang at mga batang buo ang pamilya. Tuwing dumadaan siya sa mga restaurant at nakikita niyang kasalong kumakain ng isang bata ang magulang nito, ay nagsisikip ang dibdib niya. Ngayon ay bigla na lang sasabihin na matanda sa kanya na isa siyang salvasyon. Pero paano nangyari iyon? Baka po nagkakamali lang kayo. Pinasil ng ginang ang kamay niya. Nanlalamig ang mga kamay nito. Kinakabahan ito. Napalingap siya sa mukha nito. Umiiyak pa rin ito. At sinasabi ng kislap ng mga mata nito na labis-labis itong nangungulila sa kanya. Liana, isa kang salvasyon. Ikaw ang nawawala naming anak. Anito, nangangatal ang ibabang labi nito habang nagsasalita ito. May inilapag naman na sobre si Senador Salvacion sa mesa. This is the DNA paternity test. Ito, Liana, nakumpirma na naming ikaw talaga ang nawawala naming anak. Sa party pa lang ramdam ko ng anak kita. Pero kailangan kong tiyakin na tama nga ang kutob ko. Dylan, ano nangyayari? Bakit sinasabi ng mga magulang mo na isa akong salvasyon? Bakit sinasabi ng mama at papa mo na anak nila ako? Gulong-gulo ang isipan niya. Wala siyang maisip na tuwid. Liana, ikaw ang nawawala kong kakambal. Marasyang napatayo, tulala at nakatingin sa kawalan. Maniniwala ba siya? Totoo ba ang sinasabi ng mga ito sa kanya? Nangyayari ba talaga ang lahat ng iyon? Baka tulog pa siya at maya-maya ay magigising din. Nang akma siyang hahakbang ay pinigilan siya ng kamay ni Dylan. Nakaupo pa rin ito kaya tumingala ito sa kanya para hulihin ang mga mata niya. Puno ng tiim at sinseridad ang ilaw na nananahan sa mga mata nito. Please, don't run away from this. Don't run away from the truth. From us. This is the truth, Liana. Ito talaga ikaw. Ito ang katotohanan sa pagkatao mo na matagal mo nang inaasam. Ano bang sinasabi mo? Ulila ako. Wala akong mga magulang. Wala akong pamilya. Wika niya rito. Kami ang pamilya mo. Nandito na kami. Mabubuo na ulit tayo. Anang binata sa kanya.
Kumuyom naman ang mga kamay niya at isa-isa niyang hinayo ng tingin ang mga mukhang hindi pamilyar sa kanya. At ngayon niya lang ito nakikita. Kung totoong pamilya ko kayo, bakit ngayon lang kayo nagpakita? Nasaan kayo noong nasa bahay ampunan ako? Bakit niyo ako iniwan sa bahay ampunan? Ayaw niyo ba sa akin? Hindi niyo ba ako gusto? Hindi niyo ba ako mahal? Humagulhol ang ginang at tumayo ito. Sabay yakap sa kanya na mahigpit. Yumuyugyug ang magkabilang balikat nito sa matinding paghikbi nito. Hindi namin ginustong mahiwalay ka sa amin. Mahal ka namin. Mahal na mahal ka namin. Araw-araw naming ipinagdarasal na sana ay makabalik ka na sa amin. Hindi kami huminto sa paghahanap sa iyo. Hindi kami sumuko. Liana, maupo ka. Pakinggan mo muna ang buong kwento. At pagkatapos mo mapakinggan ang lahat-lahat, ay saka ka magdesisyon kung ayaw mo ba kaming maging pamilya. Samo naman ni Dylan sa kanya. Halos wala nang natitirang lakas sa mga binti at tuhod niya, kaya napilitan siyang muling maupo. Si Senador Salvacion naman ang nagsimulang magbahagi ng katotohanan sa kanya. Mahigpit nitong pinagsalikop ang mga kamay. Kabuwanan ni Aliana noong mga panahong umiingay na ang labanan sa pagka-vice-presidente. Alam kong hindi malinis ang makipaglaban ang katunggali ko sa posisyon. Pero sumigi pa rin ako. Naisip ko na wala akong dapat ikatakot. Na matatag ako. Kaya kong proteksyonan ang pamilya ko, ang sarili ko. Alam kong malakas ang kalaban ko. Alam kong mananalo ako. Pabor sa akin ang mga tao. Ako ang gusto nilang maupong vice-presidente ng bansa. At iyon din naman ang gusto ko. Dahil ang hangad ko lang naman ay ang kabutihan ng lahat ng bansa. Sa kainitan ng pangangampanya ay isinugod sa hospital ang asawa ko, si Aliana, dahil manganganak na siya. Hindi ko naisip na pupuntiryahin ng kalaban ko ang bagong silang na kambal. Nakatutok ang buong atensyon ko sa pangangampanya. Hindi ko nga nadalaw kaagad ang asawa ko sa ospital hanggang sa nakatanggap na lang ako ng tawag. Umiiyak si Aliana. Humahagulhol siya. Hindi siya makausap ng maayos na kahit na sino. Ang doktor ang kumakausap sa akin. May pumuntang mga armadong tao sa ospital at sa pilitang kinuha ang isa sa mga kambal. Huminto sandali sa pagsasalita ang matanda dahil umiigting ang panga nito na tila ba sumasariwa sa alaala nito ang araw na iyon. Ginawa namin ang lahat para matuntun ka. Para maibalik ka sa amin. Pero hindi ka namin mahanap. Ang asawa ko unti-unting humihina ang katawan. Nangungulila sa iyo. Sinisisi niya ang sarili sa pagkawala mo. Hindi namin maipukol sa mastermind ang kalaban ko sa politika dahil walang solidong ebidensya. Kahit ang mga armadong lalaki ay hindi matunto ng pulisya. Nagdesisyon akong huwag nang ituloy ang pagtakbo bilang vice-presidente. Dahil ayaw ko nang manalo. Kapag nanalo ako, araw-araw lang na ipapaalala ng posisyong iyon sa asawa ko na nawala ang aming anak. Ayoko nang idagdag pa ang pamimighati niya. Si Dylan ang nagpatuloy. Koneksyon laban sa koneksyon. Pera laban sa pera. Ganoon na naging laban. Hindi ka mahanap ng papa dahil ginagamit din ng kalaban ang pera at koneksyon nila. Marumi sila. Lumipas ang maraming taon. Sumuko na ang lahat. Pero hindi sumuko ang pamilya Salvacion. Kahit na sinasabi ng lahat na baka patay ka na raw. Hindi pa rin kami huminto. Nagbibigay na malaking donasyon sa mga bahay ampunan sina mama at papa. At nagbuboluntaryo akong tumulong dahil sa mga batang ulila at nag-aasam ng paggalinga ay nananatiling buhay ang batang kinuha sa pamilya Salvacion. Hindi ko akalaing sa bahay ampunan pala talaga kita matatagpuan. Doon ka siguro iniwan ng mga taong tumangay sa'yo. Ano na nangyayari sa kalaban ni Senador Salvacion sa politika? Naisip niyang itanong. Patay na siya. Nagkasakit siya ng malubha. Ilang taon siyang naratay sa kama. Hindi siya nakapag-asawa at wala rin siyang anak, kaya hindi na nagpatuloy ang maruming lahi niya. Natapos na sa kanya ang kalupitan ng angka nila.
Nang pumanaw siya ay naging okay na si Mama at saka lang ulit sumabak sa politika si Papa at naging senador na nga sa kinalaunan. Mahal pa rin ni Papa ang mga tao kaya kilalang kilala siya ng halos ng lahat. Ate Liana, maniwala ka kina Mama at Papa at kay Kuya Dylan. Pakiusap naman ng dalagita sa kanya. Unti-unti at dahan-dahan ay umangat ang magkabilang dulo ng mga labi niya. Naroroon pa rin ang pait, pero gumiginhawa na ang puso niya. Nakaramdam siya ng galit sa mga pangyayari. Galit na hindi nakadirekta sa mga magulang niya, kundi para sa mga naganap. Subalit hindi naman niya maibabalik na ang nakaraan. Ang mahalaga ay nabigyan siya ngayon. Nahanap siya ni Dylan. Nakabalik siya sa tunay niyang pamilya. Kinuha ng ginang ang lumang photo album. Ipinakita nito iyon sa kanya. May naitago itong litrato noong bagong silang pa lang sila ni Dylan. Kuha iyon bago siya tinangay. Bumagsak ang mga luha niya. Patuloy iyong bumabagsak hanggang sa puro luha na ang pisngi niya. Napatingin siya kay Dylan. Sukambal pala tayo. Tumango naman ito. May mainit at masuyong ngiti sa mga labi nito. Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo. Kaya pala pakiramdam ko ay may bagay na nagdurugtong sa ating dalawa. Ganyan din ang nararamdaman ko sa'yo. Liana, sambit ng ginang sa pangalan niya. Pwede ka ba naming yakapin? Umalpas naman ang tunog ang hikbi sa bibig niya. Kasabay niyon ay tinanguan niya ang ginang. Siya na ang naunang yumakap dito. Iyak ito ng iyak. Niyakap pa rin siya ng senador at ganoon din ang ginawa nila Dylan at ng dalagita. Nang humupa na ang mga emosyon ay isa-isa uling nagpakilala ang mga ito sa kanya. Ako ang mama mo, Liana. Ako si Aliana Salvacion. Tapos ay binalingan nito ang asawa. Ang papa mo, si Arman Salvacion. Ako naman si Nicole. Ako ang bunso. Pakilala naman ng dalagita. Matamis ang pagkakangiti nito sa kanya. Ang ganda-ganda mo, Ate Liana. Salamat. Aniya at maaliwalas na ang puso niya. And of course, you know me already. Dylan, ako ang kakambal mo. Ako, ano ang pangalan ko? Tanong niya dito. Gusto niyang malaman kung ano ang ibinigay sa kanyang pangalan ng mga magulang niya. Nagkatingin na naman ang mag-asawa. Ikaw si Dayanara. Dayanara Salvacion. Ako si Dayanara Salvacion. Napangiti siya. Pero syempre, ako pa rin si Liana.